Hello guys! Hello! This is for Scorpio. Scorpio, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Scorpio. So, titingnan natin Scorpio kung ano ang messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Scorpio, this message is 1/2 of 2025 kasi remaining na siya. So, 3 days ng 2025 and 4 days ng 2026. So, bale last week siya ng 2025 and first week of 2026. Okay, Scorpio. So, please relax. Okay? Sit back and relax. Tingnan natin, Scorpio, kung anong message para sa'yo. First card mo, Scorpio, is number 25, Balance, Harvest Moon. Wow, congratulations sa'yo. Maybe you're dealing with a Libra. Kung ano man itong balance na makukuha mo ngayon, this is the result of your hard work. Okay? So, sinasabi ng Baraser dito, Scorpio, na prepare yourself, ihanda mo yung sarili mo kasi yung matagal mo nang hinihintay na balanse, maybe emotional, financial, spiritual, or psychological, ay posibleng dumating na. Okay? So, yun. Tatapusin mo ang 2025 ng balanse and sisimulan mo din siya yung 2026 ng balanse. Alright, so let's check. Second card is Prophecy 33. So everything happens for a reason. Sinasabi ng Baraser dito na may mangyayari sa buhay mo by the end of this week and first week of 2026, January, na nakatalaga. Kumbaga naka-destiny. Okay? So kung nasaan ka man na direksyon or kung ano man tong direksyon na tinatahak mo, nasa tamang landas ka. Kumbaga this is your perfect time para sa sarili mo. Alright. Okay, next card is communication. So, same with the Pisces. Marami kang balita na malalaman. In and out yung mga messages through messenger, email, chat, call, or sa personal. Okay? Back moon, prepare. Same with the Pisces din, no? Panoorin mo, Scorpio, yung Pisces kasi parang similar lang. Pareho lang naman yung message, no? Yun, ihanda mo daw. Prepare yourself. Maybe you're busy for preparation. Maybe busy ka mag-linis, mag-grocery. Ano ba yung pinaghahandaan mo? Or ano ba yung paghahanda na ginagawa mo? Please comment down below. Ano ba yung paghahanda na ginagawa mo para sa New Year? Okay. Tingnan natin. Okay. Scorpio. Okay. 8 of Swords. This is what happened. Okay. So, dito sa barahang to, kung makikita mo, there's an 8 of Swords tsaka 3 of Swords. Sinasabi ng barahan na sa usaping trabaho, financial, wala kang masyadong problema. Ang medyo stagnant ka, nasasaktan ka is relationship. Nakikita ko sa'yo dito, maybe galing ka sa isang pamilya, maybe broken family. Paki-comment sa comment section yung mga Scorpio na galing sa broken family. Okay? Like for example, yung father mo, may asawa ng iba, yung mother mo, may asawa din na iba, and you're struggling sa love life mo, sa asawa mo, or sa kapamilya mo, or sa in-laws mo, parang ganun. So, sinasabi ng barahan na maybe that's your current situation. Okay? So, na-stagnant ka na sa emotion mo. Kasi normally guys, pag galing tayo sa broken family, mayroon tayong mga bubog na dala-dala. Kasi, kailangan mong i-heal ang sarili mo. Kaya nga, 'di ba? Sorry pero may psychological advice diyan. Psychological advice na if alam mo na galing ka sa pamilyang magulo, bago daw makipagrelasyon, make sure na balanse ka talaga. Okay? But yung iba, 'di ba, makikita mo medyo natotrauma sila pag nakikita nila yung parents nila or yung family nila ay hindi maganda, yung lalagyan. Medyo natotrauma sila. But in your case, nakikita ko, this is your current situation. Or maybe this is past 2025. Nasasaktan ka kasi you're stagnant eh. Parang gusto mong makalabas. It's either you're married or you're in a relationship sa silosa. Tamang hinala. Cheater, parang ganon.
And nakikita ko sa'yo dito na maraming luha ka na iniluha. Okay? Sa relationship na yan. 5 of Pentacles. 10 of Cups. Alright. So, kung makikita mo dito, maybe that's your past. Siguro for the 2025 or 2024, marami kang napagdaanan na financial problems. Like, naging stagnant ka siguro. Okay? So, yung ibang Sagittarius, maybe, ayun, marami kayong utang dati, hindi masyadong mataas yung sweldo, ganyan, ganito. But now, for the 2026, tingnan mo to. Sinasabi ng barahan na magiging maayos yung takbo ng pamilya mo, love life mo. Like, for example, yung pamilya mo na nagkasira-sira, yung pamilya mo na nawasak, nagkawatak-watak, ay posibleng mabuo ulit siya. And if it's about naman sa parang natin, emotion, yung tiwala, yung confidence, posibleng maibalik din ng 2026 yung tiwala mo sa sarili mo. Okay? So, maraming mangyayari, maraming twist of events, especially sa family life this 2026. Okay, next card natin is the Devil. Death card, diba? Basta lang this is an advice para sa lahat ng mga Scorpio. Scorpio, kung medyo yun, sa relationship nyo, pag feeling nyo stagnant kayo, diba? Pag stagnant ka, gusto mong umalis, diba? And then, akala mo, lalo na related sa may mga asawa na Scorpio na alam nyo na yung asawa nyo ay problema nyo, and baka akala nyo na once na nakaalis kayo sa relationship na yan, magsimula kayo ng bagong relationship, makakawala na kayo sa stagnant na situation. No, walang ganon. Nasa, kumbaga, diskarte yan ng tao. So, etong the Devil and Death, sinasabi ng bara sa'yo na if you are, parang, you're in a third party relationship, are you the third party? Or may ibang third party? Kailangan mo nang tapusin yung relationship bago pa pumasok yung 2026. Okay? So, ibig sabihin, para makapagsimula ka, kailangan mong piliin yung tama. Okay? Para hindi ka magsisi sa bandang huli. Kasi walang sekreto na nabubunyag. Okay? Walang sekreto na hindi nabubunyag. Lahat ng sekreto, lahat ng baho lumalabas. So, if ever na marami kang pinagdadaan na struggle, temptation, mga bad influencers, na mga kaibigan, or kung sino man siya na the devil, kailangan mo nang tapusin siya. Kasi, pag hindi mo yan tinapos, kung may anak ka, sorry pero kung naniniwala kayo sa karma, yung ginagawa ng magulang, anak yung, kumbaga, magre-receive ng karma yan. Okay? So, Empress, sinasabi ng barahan na bagong taon, bagong buhay, bagong habit, yun yung kailangan natin gawin. And 7 of Cups, we have choice and options. May choice tayo and option na gumawa ng tama. May mga nakikita ako dito na energy na maybe babae siya na or LGBT, hindi ko alam. Basta mayroon dito na Scorpio na masyado kang silosa. And akala mo yung partner mo nanloloko, okay? Niloloko ka, but because of the thinking, yung thinking na yan, yung iniisip mo na yan, ikaw yung meron na relationship sa iba. Okay? So, first of all, if you're married, alam mo na kasalanan yan. And third, if you're not married, kasalanan pa rin yan. So, sinasabi ng 7 of Cups dito na you have choice and options na gumawa ng tama at gumawa ng mali. 8 of Cups, sinasabi ng bara, you need to let go, you need to withdraw yourself. Alisin mo ang sarili mo sa mga bawal. Bawal na relationship, bawal na bisyo, bawal na trabaho, lahat ng klase na bawal, kailangan mong alisin. It's either may mga bawal na pagkain, kung ano man ng mga prohibited, kailangan na wag mo siyang gagawin. Or kung ginagawa mo na, you need to withdraw yourself. Okay? Alisin mo ang sarili mo dyan sa sitwasyon na yan. Kasi, makikita mo dito, there's a karma coming. So, it's either ikaw yung kakarmahin or yung ibang related sa'yo. So,
kailangan maging, yun nga, prepare yourself, diba? Sabi dito, kailangan mong maghanda, kailangan mong ihanda ang sarili mo sa paparating. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!